Huwag kang mangako. Okay? Huwag kang mangako. Actually, kulang po yan, no? Huwag kang mangako pag, yun. Wala na, na-post ko na yun, so hindi ko na binawi. Huwag kang mangako pag, okay? So, pag ano? So, ito po Mark 6:21 to 28. Basahin po natin. Dito po sa ating verse na streamer ang dating. Ayan. So, titingin pa ako kunwari sa verse. Pero wala naman ako makikita dito sa Ayan. Okay. So, basahin na po natin. Subalit, nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias. This is from the Mabuting Balita, Biblia. Okay. Subalit, nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias. Yung Herodias po, pangalan niya po talaga yun. Hindi ho yun babaeng Herodes. No? Okay, so, ayan. So, hindi po yan babala, asawa ni Babalu. Okay, so, subalit, nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Okay? Ibang Herodes na po ito. Itong Herodes na to, hindi po ito yung Herodes na nagpapatay sa mga baby nung panahon ni Jesus. So, kasi hindi po umuwi si Jesus hanggat hindi patay yun. Okay, so siniguro po nila na yung gustong pumatay sa kanya nauna na. Okay, bago sila bumalik sa sa Capernaum, bago sila pumuntang Capernaum. Okay. Okay, so subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodes na ipapatay si Juan. Si Juan Bautista po ito, si John the Baptist, yung pinaka-prominent na pinsan po ni Jesus, yung nagbaptize po kay Jesus. At yung the Baptist po ay hindi po niya denomination at at hindi rin po niya apelido. Okay, so yun po ay bansag sa kanya kasi nagbabaptize siya, kaya John the Baptist or the baptizer. Okay, so subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno, mga opisyal, mga pinuno ng hukbo. Okay, si Herodes po ay Hudyo. Hudyo po siya, okay? So kaya ang tingin sa kanya ng mga ang tingin po sa kanya ng mga makabayan na Hudyo ay puppet. So, wag niyo lang sabihin kay Titoy na sinabi ko kasi baka magtampo. Okay? So, pero puppet ng gobyernong Romano. Okay? So, hindi kami ang mamumuno diyan, ikaw, pero lahat ng gusto namin susundin mo. Okay? So, ganun. Pwede kang mamuno sa sarili mong Hudyo ang ilalagay naming hari diyan, pero sa totoo, hari-harian ka lang. Okay? Kasi pag so under Roman rule pa rin sila. Okay? Itong style na to, style ni ni nag-umpisa to kay Alexander the Great. Sasakupin niya isang bansa, tapos pag natalo niya na, ibabalik niya doon sa mga rulers ng bansa, pero nakasubmit pa rin sa kanila. So ganun. That's how they were able to earn loyalty from the key persons or the leaders of a particular province or a country. Okay? So balik tayo dito. So kaya ko po binanggit na si Herodes ay Hudyo kasi malamang-lamang dahil Hudyo siya, okay? At hari siya nitong isang province, inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, so malamang-lamang yung mga opisyal niya, Hudyo rin. Tama? Kasi hindi naman papayag yung mga Romans na empleyado sila ng Hudyo. Unless ang nag-assign ay Roman government. Pero kung Hudyo na leader, kung Jewish leader ang mag-a-assign o mag-a-appoint o mag-a-hire, ang i-hire niya, Jew lang din kasi hindi papayag ni Roman kasi mas mataas sila sa social class. Syempre, sila yung occupiers Okay? So, si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal na mga Hudyo, mga pinuno ng hukbo, na malamang mga Hudyo. Okay? So, bakit ko sinasabi yan? Mamaya may significance yan. At ang mga pangunahing mamamayan, hindi po ng Roma, ng Galilea. Mga Hudyo rin. So, puro Hudyo po yan. Yung mga VIP po dyan, puro Hudyo po. Okay? Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong significance niyan. Okay? Kaya ako sinasabi, nililinaw sa inyo na yung mga bisita na mga importante na yan,
na naglalavish siya ng feast, no, at nagpapa-impress siya dyan sa kanyang mga bisita, ay puro Hudyo po yan. Okay, pare-pareho silang kultura, pare-pareho silang tradisyon, magkakaiba lang sila ng interes sa pamahalaan. Okay, sa gobyerno magkakaiba lang sila ng interes, kaya ganyan, merong mga kampi sa Roman rule kagaya nila. O yung iba naman, gusto lang nila i-secure yung safety ng bayan nila, kasi hindi nga naman, pag lumaban nga naman sila, mamamatay din naman sila, eh di, anuhin na lang nila, wag na lang sila mag-rebel. So, ganun. So, yan po yung mga tao na yan. Okay? Nang pumasok ang anak na babae, eto na. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias, no? Sa tradisyon, ang pangalan po niya ay Salome. No? So, hindi ko na po na-research dahil hindi talaga yun ang interest ng ating topic tonight. Pero, it's a common knowledge na ang pangalan nitong batang ito ay si Salome. Okay? So, nang pumasok ang anak na babae ni Herodias, nung sinabi ko pong bata, ibig sabihin, dalaga. Okay? Hindi po batang 6 years old. Okay? Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias, so ibig sabihin, hindi po ito anak ni Herodes. Anak ito ni Herodias. Okay? Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes. Okay? Ulitin ko. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw ng TikTok. Hindi po masama mag-TikTok. Depende sa material na ginagamit nyo. Okay? So, kung nag-gospel kayo sa TikTok, okay lang yan. Pero kung puro dance challenge na lang yan, pag-isip-isipan nyo naman, sayang yung oras. Okay? So, nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga. Okay? So, sino daw yung labis? Hindi basta nasiyahan na, labis. Okay? Pag sa amin nga, sa karton lang kita pinapatulog, sabi ni Bogs. Totoo po yan. Paborito ko pong matulog sa karton ng ref. Yung kulay brown na makapal na karton. Paborito ko matulog doon. Yan. Pag sa ganun nga ako natutulog, nagtatanggal pa ako ng t-shirt, pinapatong ko na lang sa... Gustong-gusto ko yung pakiramdam ng karton. Hindi ko alam kung bakit. Ako sa bagay, sabi ko sa inyo kanina, mahilig ako sa cartoons. Ayan. Pwede sa pagtulog, nasa karton ako. Okay, so... Nung pumasok ang anak na babae ni Herodias, hindi ito anak ni Herodes, anak ito ni Herodias, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Sino yung mga panauhin? Yung kanina, sinabi ko, mga pangunahing mamamayan ng Galilea, kanyang mga pinuno, kanyang mga kawal. Okay, so ayan. Okay. Tapos, ang sabi niya ito, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, ayan, dalaga, malinaw. Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Okay? Hingin mo anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Okay. Ito po ay feasting. Okay? At feasting ng mga hindi religious na tao. Ibig sabihin, hindi sila... So, ibig sabihin, lasingan na to. So, malamang-lamang may amats na po ito si may amats na to si Herodes. Isipin mo, isang sayaw lang. Kahit daw kalahati ng kaharian ibibigay, may amats na to, no? Hindi na, kasi kung nasiyahan lang siya talaga, okay na yun na kung ano gusto ibibigay, pero kahit kalahati ng kaharian, sandali lang. Ano bang laman ng isang kaharian? Ang laman ng isang kaharian, mga tao. Tapos sabi niya kalahati, ano ba, iniisip mo ba yung isang kaharian, lang, mga bahay-bahay, mga building-building? Hindi mga tao yun eh. Tapos sabi niya kahit kalahati ng kaharian, mga citizens, pati citizens, ibibigay mo. Diba? Sa dalagang ito, kasi nagsayaw lang siya, anong gagawin niya doon sa mga citizens? Anong malay niya doon sa pagpapatakbo ng kaharian? Okay, so, ayan. O pwede rin, na dahil Hudyo siya, ganun talaga sila magsalita. No? Katulad nung sinabi ni Zacchaeus na ibabalik ko yung kalahati, tapos yung matitira, ibabalik ko yung mga dinaya ko ng ibibigay ko sa mahihirap yung kalahati ng aking kayamanan, at mula doon sa matitirang kalahati, lahat ng dinaya ko, kung meron man, patay mali siya pa siya, mandaraya naman talaga siya. Diba? Lahat ng dinaya ko, kung meron man,
ay ibabalik ko yung dinaya ko 4 na beses. Hindi po mathematically impossible po yun. Pero dahil mga Hudyo sila, ganun po sila magsalita. No? Kung gusto nyo pong maintindihan talaga yung context, makipag-usap kayo sa Batanggenyo. No, yung mga Batanggenyo po, ganyan po yan. No? Kung mga ako, di ba, mahal kita, sukdulan hanggang langit, di ba, sisisirin ko ang dagat para sa iyo. Ganun po, okay? So, hindi po ibig sabihin, hindi totoo, ganun lang po talaga yung kanilang manner of expressing themselves. Ganyan din naman tayo, di ba, mabilis ka pa sa alas 4, pag inuutusan ka, bagal-bagal mo, di ba? Pag Mobile Legends, mabilis ka pa sa alas 4, di ba? Ganun, di ba? So, so ayun, may mga ganyan tayo. Popogi po ba ako? Oo naman, pagputi ng uwak, 'di ba? May mga ganyan tayo, 'di ba? So, ayun, so balik tayo dito. Pati kalahati ng kaharian ipinangako niya. Okay? Tapos nung ipinangako niya 'to, ang daming nakarinig. Ang daming nakarinig. Sino yung nakarinig? Balikan natin. Dali ah. Hindi kasi ito na i-atras eh. Parang yun lang ang kulang eh, no? Sino yung nakarinig? Yung mga inanyayahan niya na kanya mga opisyal, mga pinuno ng hukbo, at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Yan yung mga nakarinig. Ano po yan sila lahat? Mga Hudyo. Pero mga importanteng Hudyo. Okay, mga may sinasabi sa buhay. No? Kagabi, nalaman ninyo na si Jesus ay galing sa isang social class at sa isang community na walang sinasabi sa buhay. No, kasi nga nireject siya nung mga tao kahit na bilib sa kanya, nireject pa rin siya kasi nga kilala yung family niya. So ibig sabihin yung family niya ay galing sa yung family niya ay walang sinasabi sa ang tawag doon status quo. Okay? So ayan, hindi ko yung kasi talagang walang sinasabi sa status quo kasi status nila yun eh. Iba kasi yung status quo. Akin yun eh. Ito na. Okay? So, nagsayaw yung dalaga, tapos ayan. Ito ang wag na wag niyong gagawin. Okay? Andali, ano muna natin bago ko i-explain. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Etong nanay ni si Herodias, ang laki ng galit kay John the Baptist. Birthday po ito ni Herodes, birthday. Itong celebration na to ay birthday party. In fact, ang ganda ng salin sa New Testament Pinoy version kasi tinawag talaga nilang birthday party kasi yun po talaga yung birthday party. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong sa kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Matalino rin yung bata kasi sa nanay nagtanong. Kasi nga naman anong gagawin niya, no? Ito yung nanay ang matindi. Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Siguro shock din tong batang to. Nakain ito ni nanay. Okay na. Mabilis na nagbalik ang dalaga. Ang tindi rin ito, no? Hindi man lang tinanong yung nanay kung ano. Kasi, biro mo birthday, normal ba yun? Siguro kung Roman citizen sila, kung mga Romans sila, maintindihan ko. Na siguro normal yun. Normal na magpatay ng taong hindi mo type pag birthday mo, tapos i-exhibit mo ba sa mga guest, di ba? Na paglalaro-laruan mo yung buhay ng tao. Kasi ganun yung mga romance eh. Okay? Kaya nga sinabi ko, di ba, nung nagkwentuhan kami ni Jericho Arceo dun sa sa IG live niya. Sabi ko, yun ang naging problema. Nung nakarating yung Christianity sa Rome, tapos na-convert ang Rome dahil sa vision ni Emperor Constantine at dineclare niya, nag-decree siya na ang state religion na ng Rome ay Christianity. So, pag hindi ka na naging Christian, baliktad na. Dati, pag naging Christian ka, papatayin ka nila. Ngayon, nung dinecree ng emperor na kailangan mo maging Christian, pag hindi, papatayin ka namin, isipin mo, nabaliktad na yung sitwasyon. Pero yung mga Jewish practices na erase, di ba kasi Roman practices inadjust nila yung Christianity to Roman practice. Yun yung nangyari. Ang problema sa Rome, nung naging Christian siya, naging Roman Christian siya. Hindi siya naging Christian Roman. Ulitin ko po naging Roman Christian siya. Ibig sabihin, inadjust niya yung mga values ng Christianity para pumasok sa pagiging Roman niya. At sinabi niya, kami ay Roman Christian. Okay? So, halimbawa tayo, Pilipino Christian tayo, tapos meron tayong ugaling Pilipino na hindi bagay sa pagiging Christian, dapat tanggalin natin yun. Halimbawa, yung mga clan wars. Clan wars. Uso yan, lalo sa mga tribes, sa mountain provinces, uso yan.
pag Christian ka na, halimbawa ako Filipino Christian. Hindi ako Filipino Christian, Christian Filipino ako. Ibig sabihin, yung pagka-Pilipino ko dapat pumasok doon sa pagiging Kristiyano ko. Hindi yung pagiging Kristiyano ko ang isisiksik ko doon sa pagka-Pilipino ko. Naintindihan nyo? Yun. Kaya nagiging problema, kaya ganun, kaya tuloy ang nagiging problema, yung mga missionaries pag nag-missions, imbis na ang dala nila Christianity, ang dala nila yung culture nila. Nagkakaroon, napaka-invasive ng missionary work. Maraming missionary work na napaka-invasive. Pupunta sa isang tribe, pati pagdadamit, pati music, lahat, pati lifestyle papalitan. Bakit? Pati mga musical instruments papalitan. Sa demonyo yung lahat. Kulintang, sa demonyo yan. Kubing, sa demonyo yan. Ito lang ang sa Diyos. Ito, yung piano. Hindi ho, di ba? Bakit? Ang dinadala mo sa amin, hindi pagiging Kristiyano, pagiging Amerikano, dinadala mo sa amin. Nakuha nyo? So, pag Amerikano ka, hindi ka Amerikanong Kristiyano. Kristiyanong Amerikano ka. Pag Pilipino ka, hindi ka Pilipinong Kristiyano. Kristiyanong Pilipino ka dapat. Nakuha nyo po? Dapat, pag nakilala mo na si Lord, you are a Christian first before anything else. Okay? So, yun yung nangyari. So, nabanggit ko lang yun kasi dito sa culture na to, tingin ko, hindi naman ganun yung mga Hudyo napapatay for fun para sa isang okasyon. No? Ito naisip ng bata, no? Naisip ng dalaga. Tapos itong asawa ni Herodes, ayun nga, pinapatay si gusto ipapatay si Juan Bautista. So, eto na, mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, ba ito na, nakaspecify na dito kung paano. Ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Okay? Kung hindi palasing si Herodes nito, ang dali lang nito, hindi niya po kailangan patayin si Juan Bautista para mailagay yung ulo niya sa plato. No? Kung hindi pa siya lasing niyan, nagawan niya sana ng paraan niyan nang hindi pinapatay si Juan. Pwede niya naman papuntahin dun si Juan, tapos ilagay lang yung plato dito, dikit lang dito sa may mukha tapos nakaganyan si Juan. Tapos itali lang yung plato sa ulo, ganyan. Tapos sabi, yan yung ulo niya sa plato. Ay hindi, dapat nakatanggal. Hindi, wala ka naman sinabing tatanggalin Sabi mo lang yung ulo na sa plato di ba? So, pwede na dapat yun. Kaso, hindi niya na maiisip yun. Ako naisip ko lang yun kasi baliw nga ako. Yun, so, meron ako ADHD. Pero, na-imagine ko to sobrang laking tingnan nyo nangyari pagkatapos nito, anong reaction ni Herodes? Hindi ho siya nalungkot, labis na nalungkot ang hari. So hindi to basta-basta lungkot, anxiety ito, depression. Okay, labis na nalungkot ang hari. Ayan, may Batanggenyo dito. Kasi alam ko ang culture ng Batangas. Kasi yung misis ko, Batanggenyo yung tatay, di ba? Pag nag-away ang mga yan, pakinggan mo, sasabihin, uubusin ko lahi nyo. Tingnan mo, 10 taon na, buong-buo pa yung lahi, di ba? Ganun lang talaga. So, tapos, nasa na ba? Ito, labis na nalungkot ang hari. Subalit, dahil sa kanyang sumumpa siya kasi. Kaya sabi ko, wag kang mangako pag. Okay. Dahil sa kanyang sumpang, narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Okay, kailangan ko umangat sa upuan Okay, pag-isipan niyo itong mabuti. Nalungkot siya kasi hindi niya na mababawi yung promise niya. Bakit siya nag-promise? Kasi labis siyang nasiyahan. Sobrang saya niya, nag-promise siya habang sobrang saya niya. Huwag ka pong magpa-promise pag sobrang saya mo. Ulitin ko huwag kang magpa-promise pag sobrang saya mo. Kasi hindi ka sobra saya palagi. Lalo kung yung promise mo pag yung pang araw-araw na, hindi ka sobra saya araw-araw. Kaya huwag kang magpa-promise habang sobrang saya. Kasi pag nag-promise ka ng sobrang saya mo, bukas hindi ka na sobrang saya, masaya ka na lang, kailangan mong gawin yung promise mo. Okay?
Ngayon, yung commitment, kung magko-commit ka dyan, ang ibig po sabihin ng commitment ay gagawin mo yung sinabi mo kahit hindi mo na siya feel. Ulitin ko gagawin mo yung sinabi mo kahit hindi mo na siya ramdam, gagawin mo pa rin. Kaya yung mga naghihiwalay dito kasi wala na daw silang maramdaman, no? Ba't mo ko iiwan kasi wala na akong maramdaman? Unang-una hindi ako naniniwala dun na walang nararamdaman. Lahat ng tao may nararamdaman. Okay? So, walang nararamdaman. Anong pinagsasabi mo? You know? Wala na akong maramdaman. Paano mo nalaman na wala ka naramdaman? Kaya mo nalaman na wala ka naramdaman kasi naramdaman mo na hindi mo ramdam. Di pakiramdam yun. Paano nagiging walang pakiramdam? Di sana hindi mo alam na wala kang pakiramdam kung talaga wala kang pakiramdam. Huwag kayong mangangako pag sobrang saya ninyo. Maghinay-hinay kayo. Okay? Pag-isipan nyo yung sasabihin ninyo. Pag sobrang saya kayo, huwag. Tapos, huwag kayong magdedesisyon kapag sobrang lungkot ninyo. Ulitin ko lalo pagtungkol sa relasyon. Huwag kang mangangako habang sobrang saya. At lalong huwag kang magdidesisyon habang sobrang lungkot. Hayaan mo muna yung lungkot. Dumaan ka muna dun sa lungkot, huwag kang magdidesisyon muna. Dahil ang lungkot mo, yung lungkot ko, ayoko nang kayong makita kahit kailan. Di ba? Mga nag-aaway sa pamilya, di ba? Maglalayas, tas paninindigan na yung paglalayas niya buong buhay niya ngayon. Hanggang maging taong grasa. Dahil sa pride lang. Eto si Herodes, pride lang to Eto. 'Di ba? Kasi hari daw siya, 'di ba? Utos ng hari, hindi nababalik. Ito pag-isipan ninyong mabuti Ito nangyari kay Herodes. This story right here has the most amount of irony anyone could ever jam into one story, in one short narrative. Nag-uumapaw ito sa kabaliktaran. Ulitin ko etong storya na to nag-uumapaw sa kabaliktaran. Siksik na siksik sa kabaliktaran. Tingnan niyo. Labis na nalungkot ang hari. Bakit siya nalungkot? Kasi kasi narinig nila yung panunumpa niya, so nangako siya, hindi niya pwedeng bawiin, hindi niya na matanggihan ang dalaga. Bakit? Kasi importante sa kanya yung pangako niya. Kasi bakit? Importante sa kanya yung kanyang reputation, yung kanyang honor, na importante yung word niya. Tama? So importante sa kanya yung reputasyon niya. Kaagad niyang iniutos. Sipin niyo agad-agad Sobrang lungkot niya ito, agad-agad. Lasing na talaga Lasing na to. Hindi man lang nagpa-meeting kaagad niyang iniutos. Birthday niya yan Kaagad niyang iniutos. Sobrang lungkot pa niya yan, partida. Sobrang lungkot niya pa kasi may ginagalang niya si Juan. Okay? Alam niya na prophet si John the Baptist. Nirerespeto niya si John the Baptist kahit hindi niya sinusunod yung sinasabi, pinapakinggan niya, tsaka nirerespeto niya. Okay? Kaya nga naakulong lang, hindi niya pinapapatay. Tapos biglang etong bida-bida na si Herodias, ayan, gusto patayin si dahil lang na-bait siya na mag-promise dahil sa sobrang saya niya dun sa pagsasayaw nung anak ng asawa niya. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Grabe, kawawa naman. Isipin niyo to si John the Baptist Ang sabi po ni Lord Jesus, walang nabuhay na mas dakila kaysa kay Juan. Wala. Sabi ni Lord yun, wala di wala. Wala na, siya lang. Ibig sabihin, si Jesus lang mas dakila pa kay Juan. Sa lahat, wala. Tao, walang ibig sabihin, i-line up mo lahat yung 12 disciples at lahat ng kinukonsider ninyong saints, mas greater pa rin po si John the Baptist. Yun ang sabi po ni Jesus. Walang kasing dakila si Juan pagdating sa mga tao. Tapos, ang ginawa lang nila kay Juan, ayan, pinugutan lang ng ulo ng walang kagatol-gatol at walang kadahilan. Ang dahilan, natuwa lang sa sayaw. Natuwa lang sa sayaw. At ang scapegoat nitong lasing na Herodes, ang scapegoat niya, kasi nga, importante sa kanya yung kanyang honor. Yung kanyang honorable word ay importante. At hindi niya na mabawi. Inilagay niya, siguro tong kawal na to kakamot-kamot Bakit? Hudyo rin tong kawal na to, hindi po ito Romano. Itong inutusan niya na magpugot kay Juan Bautista, hindi po ito Romano, Hudyo po ito. So malamang may respeto rin to kay Juan. Kasi kahit nga yung mga Pharisee takot kay Juan
Yung mga Jewish leaders, takot sila kay Juan. Napaka-feisty, tsaka napaka-fiery ni John the Baptist. Di ba? Siya yung nagsabi doon sa mga teachers of the law. Sabi niya, kayo mga anak kayo ng mga ulupong, sons of vipers, mga lahi kayo ng ahas. Di ba? Tapos sabi ng mga ng mga sundalo sa kanya, anong gagawin namin? Sabi niya, huwag kayong mukhang pera, masayahan na kayo sa tapos huwag kayong mga abuso. Mga sundalo yun pumipila sa kanya para magpabaptize. Kaya itong nagpugot kay Juan, malamang may respeto rin to kay Juan. Akala kasi nila mga Roman soldiers to. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan. Ang hirap sundin itong utos na to, grabe. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Ito rin siguro ang dalagan to. Banas na banas din sa nanay niya. Ang sexy-sexy niya doon nagsasayaw. Tapos ang pinahingi ulo. Diba? Wala yung makatis-tis tong nanay na to. Na demon possessed na tong nanay nito eh. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Nakakalungkot talaga oh. Tapos yung mga alagad na to sumama na kay Jesus. Bago to nangyari, sabi ni Juan sa mga disciples niya, tanong nyo nga kay Jesus kung siya na talaga yung hinihintay natin. Siya na talaga yung darating o may iba pa tayong hihintayin. Kasi dumating din po sa point of questioning si Juan. Dumating rin siya sa point na tama ba yun? Ba't nagkaganon? Kababaptize ko lang sa kanya. Bumaba yung nakita namin yung symbol ng Holy Spirit. Tapos nag-open yung heaven. Tapos nagsalita ang Father. Narinig namin lahat. In-affirm yung identity ng pinsang ko si Jesus. In fact, fetus pa nga lang ako. Na-recognize ko na siya na siya yung Savior of the world. Bakit kung kailan niya ililigtas yung mundo? Bakit ako nandito nakakulong? Tapos yung kamatayan pa niya, walang katorya-toryang kamatayan. Ano ba naman to? Grabe no? Walang kadahilan na kamatayan. Hindi siya namatay na nagpapakabayani na kawawang kamatayan ni Juan eh. Namatay sa wisyo ng isang lasing. Namatay po si Juan needlessly. Hindi kailangan tong kamatayan na to eh. Nainis ako. Nainis ako dito sa Nainis ako dito sa kay Herodes. Lalo na dito kay Herodias. Anong dahilan ni Herodes? Kasi kailangan niyang patayin si Juan na nirerespeto niya at alam niyang banal na tao, alam niyang propeta ng Diyos, kahit na hindi niya maintindihan yung sinasabi at kahit kontra sa kanya yung sinasabi, nirerespeto niya si Juan. Pero pinakulong niya si Juan, tapos ngayon, sa kagustuhan ng kanyang kinakasama, ay pinugutan ng ulo si Juan. Sa mismong birthday niya. At ang dahilan niya, hindi niya daw mabawi. No, kung pag-i-explaining mo siya kung sa korte, bakit mo ginawa? Kasi, yun nga, yung sinabi sa Bible, kasi hindi ko naman po pwedeng bawiin yung sinabi ko kasi hari po ako eh. Sa karangalan ko po yun, nakataya ang aking honor. Natatandaan nyo kanina, dinescribe ko sa inyo kung sino yung mga bisita ni Herodes na doon siya nahihiya. Kaya niya tinuluyang pugutan ng ulo si Juan. Tama? Sino yung mga bisita? Mga prominenteng Galilean, mga Hudyo. Mga officer niya, mga Hudyo. Mga pinuno ng mahukbo niya, mga Hudyo. Ito mga Hudyo, tingnan mo, ang mga Jew ito, lahat sila, alam nila na tao ng Diyos si Juan. At kung nire-respeto na Herodes si Juan, malamang itong mga to, nire-respeto rin nila si Juan. Anong dahilan ni Herodes para mahiya sa mga to, para putulan ng ulo si Juan kasi nahihiya siya sa mga to? Nag-iisip ba siya? Hindi ba dapat kung totoong nahihiya siya dun sa mga Hudyo na bisita niya, tingnan nyo ha, kung totoong nahihiya ang dahilan, nahihiya siya at kanyang pinoprotektahan ang kanyang karangalan, hindi ba mas marangal na dapat binuhay niya si Juan kasi nangako siya sa harapan ng mga Hudyo na nakakaintindi ng halaga ng isang propeta? At naniniwala itong mga to na man of God si John. Weird lang at matalas lang magsalita. Pero alam nitong mga to na man of God si John. Pati yung pumutol ng ulo ni John na inutusan niya, siyempre hindi pwedeng hindi siya sundin, papatayin din yun. Alam niya na man of God si John. Si mismong si Herodias, alam niya
niya na man of God si John, kaya nga siya galit eh. Kasi kontra ng kontra si John sa kanila eh. Siguro ang clueless lang dito, yung nagsayaw. Pero si Herodes, alam niya man of God si John. Ngayon, isasangkalan niya na kaya niya yung nagawa to protect his honor. And the biggest irony in the story is, in his desperate attempt to seemingly protect his honor, he ended up doing the most dishonorable thing. In front of the very people he's trying to protect his honor from. Ginawa niya yung pinaka-nakakahiyang bagay sa harapan ng mga tao na kinakahiyaan niya. Pinoprotektahan daw niya yung kanyang pangalan. Ang ginawa niya, sinira niya yung kanyang pangalan sa harapan ng mga tao na sinasabi niyang pinoprotektahan niya yung pangalan niya doon. Napakalabong tao nito. Sobra yung kabaliktaran. Naisip niyo? Hindi nag-iisip to si Herodes. Buti sana kung puro Roman yung nandun. Kung puro Romans po yung nandun, kung si Pontius Pilate nandun, puro Roman rulers ang nandun, para namang sobrang importante mo naman para puntahan ka ng Roman na mas mataas pa kaysa kay Pontius Pilate. Si Pontius Pilate yung governor. Hindi pupunta sa si Julius, si Caesar. Hindi pupunta sa yung Caesar. Sobrang importante mo naman. Province lang kayo eh. Birthday ng hari ng Hudyo na hari, pupuntahan ng ng emperor, hindi pupuntahan yun ng emperor. Baka nga yung governor, birthday nun, hindi rin pupuntahan ng emperor kahit yung Roman governor eh. Pag-isipan niyo mabuti. Mga Hudyo ito, nakakaintindi ito ng kultura ng Hudyo. Naiintindihan nila yung value ni Juan. Ang ginawa ni Herodes, pinapatay si Juan. Samantalang ang dali-dali lang naman i-explain. Sabi niyo po kahit kalahati ng kaharian ko eh. Diba? Bibigay niyo. Gusto po yung ulo. Sandali. Dapat walang patay. Wala mo sinasabing yung mga bagay lang. Hindi kasama yung buhay. Mga bagay-bagay lang. Walang mamamatay. Birthday ko eh. Ang dali lang. Hari ka eh. Alam mo sabihin ng dalaga, hindi pwede eh. Papaputol ko ulo niyo. Hindi naman pwede. Wala naman sino paputol ang ulo niya. Siya hari. Alam niyo, nagpatong-patong na lang to. Sumabog na ito na parang cancer. Alam niyo saan galing? Alam niyo saan galing? Basahin natin yun kung saan galing. Dito na. Sa Pinoy version. Sa chapter 6, dito nang galing. Yung hindi na siya nakapag-isip. Hindi na talaga siya nakapag-isip ng matino. And he is acting against the very thing he professed that he was trying to protect. He dismantled his own honor in the guise of protecting his honor. Sinira niya yung kanyang dangal sa harapan ng mga tao na sinasabi niyang ayaw niyang mapahiya doon. Siyempre, walang papalag. Pero ano tingin ninyo pagkatapos nito, anong bulubulungan ng mga tao? Sasabihin ba nila, grabe si Herodes, man of his word talaga? Talagang pag nangako, gagawin. Sa tingin nyo, yun ang bulong-bulungan? O pagka-uwian nila, isipin mo, birthday party, may pinugutan ng ulo. Napakalaking basag trip nun, ang sasayan ninyo. Ang sasayan nyo eh. Tapos biglang may papatayin. Na taong nire-respeto nyo, papatayin. Hindi kayo agree sa sinasabi niya, pero nire-respeto nyo siya, tapos pinatay. Birthday party. Ang tingin nyo usap-usapan pagkatapos? Tingin nyo sasabihin nila, ang galing ni Herodes? Hindi. Dito galing. Tingnan nyo ha. Verse 17. Si Herod ang nag-utos na arestuhin at ikulong si John the Baptist. Ginawa niya yun para kay Herodias, na pinakasalan niya kahit na asawa yun ng kapatid niyang si Philip. Pinagsabihan kasi ni John the Baptist si Herod na hindi tama na maging asawa niya ang asawa ng kapatid niya. Nagtanim ng galit si Herodias kay John the Baptist kaya gusto niya itong ipapatay. Si Herodias nagtanim ng galit dahil ayaw tanggapin na siya yung mali at masyado niyang mahal yung kasalanan niya.
Si Herodes naman, naniniwala siya sa sinasabi ni John na tama yung sinasabi ni John. Natatakot siya kay John, in fact. Tingnan niyo Pero di niya magawa yun, tingnan niyo Gusto niya ipapatay si John, pero di niya magawa yun kasi nire-respeto ni Herod si John the Baptist. Alam kasi ni Herod na mabuting tao at banal si John, kaya di siya pumapayag na may masamang mangyari dito. Kahit na sobrang nalilito si Herod sa mga sinasabi ni John, nakikinig pa din siya sa mga sinasabi nito. Nung walang ibang nakatingin, ang ganda ng stand niya tungkol kay John. Nung hindi niya iniisip na baka mapahiya siya, ang ganda ng stand niya tungkol kay John. Hindi pwede. Sagot ko si John. Walang masamang mangyayari kay John. Tapos nung nandyan na yung audience, akala niya naman natuwa yung audience na yun sa ginawa niya. Siyempre hindi walang magre-reklamo doon, baka pugutin niya ng ulo Akala niya na may kanatuwa ng audience yung ginawa niya. Ang dahilan, yun. Yung kasalanan. Na ayaw niya tanggapin na kasalanan yun, ayun ang dahilan. Sa totoo lang, siguro, naisip na rin ni Herodes, sige na. At least, hindi ako kung mawawala si John, para wala nang harang sa relasyon namin, at least hindi direktang galing sa akin, hindi ako ang dahilan. Ang may isip ng mga tao na dahilan, kasi nga nangako ako, wala na akong magawa. So, ayan na, sige na. Diba? Unang-una, huwag kang mangangako pag sobrang saya mo. Huwag kang magdidesisyon pag sobrang lungkot mo. Pangatlo, pinakahuli. Huwag mong protektahan yung kasalanan. Huwag. Ulitin ko hindi po binibaby ang kasalanan. Kung meron kang kasalanan sa buhay mo na kailangang ituwid, huwag mong protektahan. Alam mo kung bakit? Yang mismong pinoprotektahan mo ang sisira sa'yo. Yang mismong pinoprotektahan mong kasalanan ang sisira sa'yo. At kung sa tingin mo, sa pagproprotekta mo dyan, ay igagalang ka ng mga tao sa paligid, nagkakamali ka. Nagkakamali tayo. Kung iniisip natin yun, nagkakamali tayo, kapatid. Mas lalo tayong mapapasama. Kaya kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung iniisip ni Herodes, ay mas ginalang siya ng mga tao dahil dun, maliho siya. Sinisiguro ko sa inyo, yung mga Hudyong nandun, galit na galit kay Herodes, wala lang magawa. Baka pati yung sundalong pumugot ng ulo ni Juan galit kay Herodes Kuha niyo po. Yun po yung lesson natin tonight. Mag-ingat po kayo sa sasabihin ninyo at kung sa harap nung sinong tao nyo sasabihin. Pangalawa, mas pahalagahan ninyo yung tunay na mahalaga kaysa sa sasabihin sa inyo ng tao. Mas pahalagahan ninyo yung tama kaysa sa sasabihin ng tao. Yung mga tao, kung meron mang magsasabi ng tao, kinabukasan wala na yan Kinabukasan wala na yan. Paano mo nangyari yun? Sample lang sample. Sample, nagkasala. Kasala. Tapos, nagbunga yung kasalanan. Tapos, ayaw panagutan. Tapos, gustong ilaglag yung baby. Ito na naman tayo sa abortion. Gusto ilaglag yung baby. Kasi, nakakahiya. Ano sasabihin ng mga tao? Kadalaga kong tao, meron akong baby. Nakakahiya. Sa tingin nyo, sasabihin ni Lord, mali na nga yung una, dadagdagan nyo pa ng mas malaking mali. O yung mga magsasabi na, ano ba yan? Pag tinuloy mo ba yan? Pag nawala ba yung baby? Pag nadidepress ka na ba? Pag nadidepress ka na, pag mga after 8 years nakakita, 7 years nakakita ka ng 7-year-old na bata, tapos iisipin mo sa sarili mo, alam mo kung tinuloy ko yung pregnancy ko, sana ganyan na yung edad ng anak ko. Nasaan sila? Sa tingin mo, dadamayan ka ng mga taong gustong nakikigatong? Sa tingin mo, dadamayan ka nila? Ngayon, kung itutuloy mo, alagaan mo yung bata, sa tingin mo ba, may itutulong din yun? May pakialam sila? Tutulong ba sila sa pagpapalaki ng bata? Hindi rin naman
Ba't hayaan mong mabuhay ka sa sasabihin ng mga tao? Ba't hindi mo nalang hanapin kung ano yung tama at yung tama ang gawin mo? Tapos, sumunod ka kay Lord, gawin mo yung tama. Tapos, kung hindi intindihin, sasabihin ng tao. Kuha niyo po? Pinagalit niyo ako eh. Hindi po agalit, nag-i-explain lang. Yun po yung story na yun. Sobrang punong-puno ng contradiction. Pinagtanggol niya yung kanyang karangalan, sa pagtatanggol niya sa kanyang karangalan, ay sinira niya yung karangalan niya. Ganun, kabaliktaran. Mag-ingat po tayo. Na sinulat po yan dyan, hindi po yan tinakpan, hindi po yan tinago. Sinulat po yan dyan para may matutunan tayo dyan. Hanapin niyo po kung ano matututunan niyo dyan at isabuhay po natin. Magandang gabi po, ito po ang Bible Ninja. Mag-pray po tayo. Lord, maraming salamat po. Salamat po Lord, kasi kung may pinagdadaanan man kami, mas malala yung dinaanan ni John. Pero sabi po ni Lord Jesus, walang mas dakila kaysa sa kanya sa mga nabuhay dito sa mundo. Panginoon, maraming salamat po kasi iba ka tumingin. Lord God, hindi ka po sa sitwasyon tumitingin, Panginoon. Tumitingin ka sa pagkahirang mo sa tao, Panginoon, sa purpose mo sa buhay namin. At nakita po namin ngayong gabi na wala ito sa haba ng buhay. Kundi kung nagawa po namin sa buhay, yun dapat namin gawin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, hanapin po namin yung purpose namin, Panginoon, sa iyo. Ang dahilan ng buhay namin sa iyo. At magawa po namin, Panginoon, hanggat may hininga ka pong binibigay sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. We honor you, we bless you, our light in the darkness. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, ayun po, once again, ito po ang Bible Ninja, nag-iisang laugh trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you never lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Woo!